Hello Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. So itong reading ninyo hahatiin ko to tatlong timestamps. Hiwa-hiwalay, Taurus, Virgo, Capricorn. Syempre, nagsisimula tayo kay Taurus. So kamusta kayong lahat? Maraming salamat sa mga sumusuporta laging nanonood ng mga readings natin dito sa YouTube or Facebook. Sa mga hindi pa nakakasubaybay, don't forget to subscribe, like, and follow yung ating YouTube and Facebook page. Shoutout sa ating mga mababait na YouTube channel members, yung mga kababayan natin sa abroad na sumusubaybay sa ating YouTube channel and FB, at pati na rin yung mga kababayan natin dito sa ating tinubuang lupa. O, di ba? Ayan, kahit saan man kayo nanonood, yun ang ibig ko sabihin. Maraming salamat sa suporta ninyo. Ayan, sa mga personal readings, mag-PM lang kayo sa aking legit na Facebook page, no? At i-like and follow nyo yung ating FB. Kung mahilig kayo sa mga free reading, nag-a-announce po ako dun ako magbibigay kung kailan. Usually kapag live, pero hindi naman porke nag-live ako free reading lagi. Minsan hindi, kaya antabayanan ninyo yung announcements, okay? So, magsisimula tayo kay, of course, si Taurus. Ayan. Nakikita ba? Ayan. Ayan na, Taurus. Ito na yung gabay mo. March 4 or 5 or kahit kailan mo ito makita. Hierophant, pwedeng may Taurus energy. Oh. Ikaw siguro yan. Ikaw siguro, Taur. Kung meron pang isa pang Taurus dyan, kapareho mo, nakakadil mo. O, Taurus, Virgo, Capricorn, no? Meron pang isang earth sign dito. So, pwedeng dalawa yung earth sign dito. Kadil mo or ikaw yung isa dyan. Kasi Taurus to eh. Okay? So, may pagkamatigas ang ulo ng energy na nakikita ko dito. May tendency siya na ano, kung family member, pwedeng black sheep. Ginagawa niya kung ano yung gusto niya. Hindi niya tinitignan yung standards, yung values, yung tradition. May pagka-moderno to. Hindi siya nagpapasakop sa mga rules, yan, traditions, beliefs. May pagka-unconventional, ano? Sabihin na natin, gumagawa ng sariling landas itong person na to. Ikaw man yan, o kung sino man yan, yung tinutukoy dyan. May tendency siya na hindi siya sumusunod sa ano. Hindi siya sumusunod, yan. Okay, pangaral man yan, mga tradition, family values, may pagka-rebel. Somewhat may pagka-rebel. Iba yung ano niya eh. Iba yung pananaw niya. Ayan. Ten of Swords. Collapse of plans, no? So, pwedeng may mga bagay dito hindi mag-work, Taurus. May mga bagay na rock bottom na rin. Rock bottom pag sinabi, mukhang wala nang nangyayari, hanggang doon na lang siya eh. Kumbaga, pag sinabi mong rock bottom, narating mo na yung pinakadulo ng road, dead end na. Wala ka na ibang pupuntahan kundi pabalik. Ayan, yan yung energy na nakikita ko. So, wala na mangyayari dyan, ibig sabihin. Kumbaga, tapos na. Okay, may nakikita rin ako dito pagtatapos ng mga paghihirap, ng burdens. Unti-unti nang uhupa yan. Kung matagal ka nang naghihirapan dyan, yan yung bittersweet to eh. Mag-end, pero at least itong ending na to, magbibigay sa iyo ng paggaan ng loob mo. Paggaan ng situation mo. Kasi makakalaya ka na dito sa mga mabibigat na Ten of Swords na nakatusok sa likod mo. No? Narating mo na, nasagad na. Ano pa bang itutusok dyan? Sagad na yung 10 espada eh. O di ba sabi ko kanina, na-reach mo na yung dead end. Wala lang way kundi pabalik. Kasi wala ka naman ng ibang dadaanan doon. Yan yun. Ito naman, ibang istorya pa to sa Eight of Swords. Ay, oo. Mukhang kailangan mo nang gumawa ng solution dito sa problem mo. Lalong-lalo na kung matagal ka nang nakukulong sa ganyang klaseng situation na tatali. Minsan iniisip mo lang to, Taurus, na parang victim mentality.
Pero actually, may way out dito sa situation mo. Pwedeng hindi mo lang nare-realize kasi iba yung takbo ng isip mo. Pwede ngang sarado eh. Meron kasing person dito, sarado yung isip. Hindi siya sumusunod. May sarili nga, di ba sabi ko may sarili siyang path, may sarili siyang mundo, no? May sarili siyang sistema eh. Yan yung tinutukoy ko. Once na nabago mo na yung isip mo, makakalaya ka na rito. Sa restricting situation na to. Okay? Knight of Pentacles. So, either may progress, either sobrang bagal nung progress or wala. Yun yung mapapala mo kay King of Pentacles. Parang naghihintay ka ng wala. Akala mo may progress pero wala naman pala talaga. Akala mo mabagal lang. Okay? So, ayan. Meron ditong parang hindi halos kumikilos. Sobrang, stagnant energy. Ito rin eh. So, parang walang pag-i-improve dyan sa sitwasyon na yan. No? Baka kailangan na ng bagong approach, bagong mindset. Yun na nga yung tinutukoy nito eh. Kasi walang progress. Ayan, may opportunity paparating sa'yo if ever with the Ace of Wands. Okay? Pwede nga iba ito pagdating ng baby. Panibagong simula, ano man yan, sisimulan mo, relationship man yan, career, negosyo, kung ano man, pero possible din na babying paparating. No? The Magician. Merong mga bagay dito na hindi mo na-utilize, Taurus. Baka dapat i-consider mo yan. No, ibig sabihin, may mga bagay dito na pwede mo namang gamitin, pwede mo namang pakinabangan, pero hindi mo, parang masasayang lang. Wasted talents, wasted talent, sabihin mo na with the Magician. Kasi pwede ka namang maging successful eh. Capable ka na gumawa, pero parang hindi mo na ma-maximize itong iyong mga kakayahan, itong abilities mo, or kung anong meron ka right now. Kasi mukhang kompleto ka naman, pero parang wala kang nakikreate. Ayan. Pwedeng iba may mga options nga kayo. So, possible na mga opportunity. Maraming kang pwedeng maging outcome, marami kang pwedeng piliin dyan, no? Yun nga lang, pwedeng iba sa inyo nakakaranas kayo ng confusion or difficulty. Pwedeng hindi ninyo alam alin ba talaga yung path ninyo dyan, alin yung dapat ninyong piliin. No? So, pwedeng iba may mga distractions ngayon, may mga nagpapa-clutter ng isip ninyo or nagpapa-confuse sa inyo kung ano ba yung dapat ninyong gawin. Mga pampagulo lang, no? So, ang pinaka-suggestion ko dito is i-simplify mo lang yung mga bagay-bagay. I-minimize mo. Maging wise ka sa pagpili. Kung ano ba talaga yung kailangan mo muna na bigyan ng energy mo or attention mo right now. Para hindi ka sabog-sabog, no? Yung tipong parang walang direksyon. Ayan. Mag-ingat sa deceptive energy with the Seven of Swords. So, may pasaway dito. Tendency na hindi mapagkakatiwalaan. Alam naman natin yan. Sneaky attitude. Person na pwedeng mag-take advantage. Ayan yun eh. May bantay sa lakay, basta. Kung saan man tinutukoy yung bantay sa lakay na yan. Kasi yung kwento nito, nakuha siya ng swords. O diba, nakaalis lang siya ng pangiti-ngiti lang. Ayan. Nakadiskarte, nakapitik, sabihin na natin. O, ikaw man yan, kung may makakaharap kang ganyan, Taurus, ganyang energy. Okay? Take care. God bless. Hello Virgo, welcome dito sa iyong reading. Gabay, March 4 to 5 or kahit kailan mo to makita, kahit hindi sa mga petsang binanggit ko.
Shout out sa ating mga YouTube channel members. Maraming salamat sa support ninyo. Pati na rin dun sa mga laging sumusubaybay, nanonood sa Pinas at sa ibang bansa, no, sa YouTube man or Facebook. Sa mga bago, hello and welcome. Don't forget to subscribe, like, and follow yung ating YouTube and FB page. Personal readings, dumiretso kayo sa aking Facebook page. Doon po kayo mag-PM. Yung link nasa baba ng description ng video, basa-basa rin. Tap nyo lang yung link dyan ng ating FB page, mapupunta na kayo dun sa ating FB page, no? Nandyan lahat kung nagbabasa kayo, nasa ibaba. Sobrang dami nakasulat dyan. May Cancer energy dito. Strong energy ng water signs. Cancer, Scorpio, or Pisces. Meron ding Gemini, Libra, Aquarius. Ay, puro reverse yung bara mo, Virgo. O, may Libra. Cancer, Libra. Yan yung mga strong energies. So, mukhang maliwanag yung energy mo dito ng pagiging undecided, Virgo. May mga ebidensya ka dito. Ito. 2. Two of Swords. 7. The Chariot in reverse. May mga bagay dito na hindi mo alam kung ano yung next na gagawin mo or hindi mo alam kung mag-move forward ka ba, aalis ka na ba, ano ba, mag-stay ka ba or what. Yan. Choices. Pwedeng iba, may problema kayo about choices, decision making. Ngayon, in fact, dapat kailangan mo nang umalis kasi parang feeling mo wala na mangyayari dito. Wala nang growth, wala nang progress, wala nang happiness, wala nang fulfillment. Pero andyan ka pa rin, hindi ka makaalis. Hindi ko alam what's preventing you, what's delaying. Pero may conflict, no? May mga bagay na hindi maiwan, hindi mapagdesisyonan, hindi alam kung anong next move na dapat gawin, confused, hirap mag-continue. Okay? May mga partnerships na talaga dito, di na nag-work, Virgo, because of the 3 of Pens in reverse. Kaya nga siguro it's about time to move on. Maghanap na ng better, greener pastures, no? So, kung career mo man to, relationship yan. Parang wala nang wala nang saysay kung mag-stay ka pa rito. Parang wala naman na magandang mangyayari. Ayan, no, unfulfilled, unhappy. Wala nang progress yung teamwork. Pwedeng wala nang ang teamwork hindi na nag-work yung partnership. So, this romantic man ito or hindi, ha? Sa trabaho mo man yan, sa personal mong relationships. Hindi na. Wala na akong nakikita. Hindi na happy, hindi na kontento, hindi na nag-work, wala nang teamwork. Okay? So, nakikita ko lang maganda rito is this. Possible na magkaroon ka ng opportunity sa pera, Pera, career, negosyo, yun yung nakikita ko. Possible na may matanggap kang good news or opportunity dyan. Pero pagdating dito sa partnership, parang hindi na Ayan, wala nang hindi na good yung samahan dito. Romantic man ito, business o career mo. Hindi na siya good. Hindi na okay. Hindi na good yung samahan. Wala na yung wala na nga kasing teamwork. Hindi na happy, hindi na fulfilled, hindi na inspired. Wala nang parang wala nang para kay pa na nagsasama, hindi na nagwo-work yung samahan. 'Di ba? Parang nag-aaksaya ka na lang ng time, ng energy mo. Okay? May mga talaga dito, parang pumipigil. Dito pa lang si Knight of Swords napipigilan Hindi ko alam bakit. Baka may masagot ka rito, Virgo. Pero ang daming energy dito na napipigilan yung pag-move, yung paggalaw, yung pag-continue, no? Basta na na i-stall.
Okay, so ito yung mga nakuha ko energies for you, Virgo. Take care, God bless. Hello, Capricorn. Welcome dito sa gabay mo, March 4 to 5. Pero kahit kailan mo makita ito, this is also a timeless reading. Maraming salamat sa ating mga YouTube channel members, sa mga kababayan natin dito sa Pinas at sa iba't ibang bansa na laging nanonood, sumusuporta sa ating YouTube channel and Facebook page. Thank you, everyone. Sana hindi kayo magsawa. At sa mga bago dito, hello and welcome. Don't forget to subscribe sa ating YouTube. Padamay na rin, like and follow yung ating Facebook page. Doon po ako nag-a-announce ng mga free readings natin sa FB page, kaya i-like and follow nyo yun. At kung gusto nyo rin mag-avail ng mga reading services natin, doon din po kayo mag-PM. Tignan na natin, Capricorn. Ano po itong mga energies na meron ka? Okay, so mukhang napakaraming naglilitawang mga water signs sa mga reading. Ano? O baka may water sign ka rin sa birth chart mo. Mukhang marami kang pinoproblema dito, Capricorn. Ay, okay. So, nakikita ko, pwedeng nung una problematic ka, pero you will soon recover dito. Ayan, you have, pwedeng ang pinag-worry mo is about a relationship. Pwede rin naman yung iba, pwedeng pera, kabuhayan ninyo. But since this is temporary, mukhang lilipas na itong mga problema mo, worries mo. Ayan, magtatapos na rin itong period of difficulty, crisis na ito, whether sa relationship mo man yan or sa sa financial, no? Pero more on financial yan eh. Okay? So, magtatapos na yan sa wakas. Okay, may mga dito May Libra energy, Cancer, Scorpio, Pisces. Oo, ayan na nga. Darating ka na uli sa period of security. Pagdating sa material at pera. O, diba sabi ko nga, magtatapos na tong mga pinoproblema mo about pera. Ayan na At ang mga kasunod nito is para sa iyo is stability na. Pagiging okay na uli ng flow ng pinansyal, ng material, okay na uli. Yun yung paparating. Ito yung mag-e-end, yung mga krisis mo sa pera, no? O finally, yung pagiging stuck mo sa isang relationship or isang situation, matatapos na rin with the reverse Two of Swords. Kung nung una nako-confuse ka, nahihirapan ka, parang no choice ka, kundi mas stuck dyan, makakaalis ka na dyan. Ang ganda, liberation ito, freedom, ayan, judgment. Meron ditong meron ditong awakening para sa iyo. At yun yung magpapalaya, isa to sa mga magpapalaya sa iyo dito sa mga bagay na stuck ka. Ayan merong kang malaking realization dito. Wake up call kay Judgment card. May marirealize kang big time dito, no? Okay, may mga major events pa parating sa'yo. Meron kang Fool at saka Judgment. So, dalawang major na bagay yung mangyayari. So, pwedeng merong nag-aano sa'yo dito. Hindi ko alam. Parang may sumusubaybay, nag-i-spy sa'yo. Kumukuha ng information. Or kung ikaw yan. No? Vice versa. Pwede ikaw yung ni-spy yan. Pwede ikaw yung nang-i-spy. Okay. Feeling ko masyado kang nagiging curious about something dito. To the point na unhealthy. Basta, kung ikaw man to or may ibang tao dyan, na ganyan yung energy na parang to the point na stalker. Masyado niya nang kino-concern yung sarili niya tungkol dito. Na-obsess na siya sa pagkuha ng mga impormasyon dito sa tao na to. Sumobra na nga yung pag-i-spy, naging stalker to the negative point. No? Unhealthy yan. Minsan ito tao na to naghahanap lang ng mga hindi magandang
Alam mo yung parang naghahanap lang ng butas sa'yo. Ganyan. Ayan. Ikaw man yan or kung meron, ikaw yung ginaganyan, ha? Kasi pwedeng magkabaliktad eh. Na itong tao na to, naghahanap kahit wala namang problema, naghahanap siya ng mapipintas niya doon, naghahanap siya ng dungis ng tao na yun, kasiraan ng tao na yun, lahat na ng mababanggit mo. Very negative kasi nararamdaman ko kay Page of Swords. By the way, pwedeng Gemini, Libra, Aquarius, no? Oh. Someone here is becoming emotionally matured with the King of Cups. Whether ikaw yan, nagtra-transform, or partner mo, or someone, kung sino man itong involved sa'yo na water sign. So, mas na siya ngayon, mas emotionally matured, mas stable na, no? So, this is, someone who is, kung partner mo yan, very caring, loving, understanding siya. Okay? Mag-ingat na maging padalos-dalos with the Fool. Masyadong happy-go-lucky. Walang sense ng pag-iingat, no? Ayan. So, syempre, bago natin gagawin, papasukin yung mga bagay, importante na pinag-iisipan natin, ginagawa natin para alam natin yung mga posibleng consequences. Hindi natin pagsisisihan. Hindi yung basta ka na lang bira ng bira, pasok ka ng pasok, na hindi mo man lang pinag-isipan. Okay? So, yan yung mga nakuha kong energies for you, Capricorn. Take care. God bless.